kinonsulta ba, chairman ng Polito? Yun lang naman. Gawain nila yan sa House of Representatives. Ginawa nila kay Rinaldo. Kaya huwag tayong basta-basta bumigay sa kanila. Ganun po pala. He's still in legal custody. Dapat po, Therefore, igagalang po kung ano yung aming iniwan. yes. Nagkagulo na sa Senado, ginulo ni Tambaloslos. Grabe na po ang nangyayari sa bansang ito dahil sa mga gahamang magpinsang Tambaloslos at ngiwim, mga bugok. Bago ang lahat, magandang gabi po sa ating lahat. Mayong gabi, Visayas ug Mindanao. Magandang gabi, Luzon. Magandang gabi, Pilipinas. At magandang gabi po sa lahat ng mga Pilipino, mga OFW, saan mampanig ng mundo. Magandang gabi po dyan sa comment section na laging nakasubaybay sa Bisdak Pilipinas kahit napaka-stress ang buhay naming mga Pilipino. Mabuti pa mga OFW, masaya sa ibang bansa. Magandang gabi po sa lahat ng Team Ripley. Maraming salamat sa inyo. Mga silent subscribers and followers ng Team Bisdak Pilipinas. Maraming salamat. Grabe, pinaglaruan po tayo ng mga buaya. Mga Pilipino. Manatili kaya tayong tulog? Pambihira na po itong nangyayari sa ating bansa. Mga politikong mga gahaman sa kapangyarihan, pati sa pira, nagpakabusog ang mga buang. O heto, nagkagulo po ngayon sa Senado dahil po dito kay Bryce Hernandez na hinarbat ni Tambaloslos at sumunod naman itong si Tito Soto, Iskol Bocol University. Puta, nagiging bulagaan na ngayong Senado dahil kay Tito Soto eh. Marcolita, hinarap-harapang kinumpronta itong si Tito Soto dahil gusto niyang ipabalik si Bryce Hernandez na nauna ng kinontempt nila sa kanyang Blue Ribbon Committee nung siya po ay chairman. O hito, bad news para kay Ngiwim. Good news po para sa mga Pilipino dahil hindi po madagdagan ang ating utang dahil sa kagagawan ng mga bugok na ito sa gobyerno. South Korea ay nakakahiya ho talaga ho ito. No, mismong ano ba to, Prime Minister o Presidente ng South Korea na ho mismo ang nagsabi na hindi na po dapat bigyan ng pautang at hindi na pautangin itong si Marcos dahil po sa corruption issue sa bansang Pilipinas ay buing na oh. Only in the Philippines yata, no? First time yata in the history na hindi po pinapautang ang bansang Pilipinas nang dahil sa mga kawatan sa gobyerno. Hay, nako buhay, yawards. Ito na po yung sinasabi natin ngayon ng buhay ng mga Pilipino under Marcos admin. Talagang miserable. Napabayaan po tayo, hinayaan po tayo ng mga pinuno ho natin dahil sila po nagpakasasa at mga buhaya. Oh my gulay kaping sus ko Ginoo. Presidente pa ng South Korea yung tumanggi. Pero bago po riyan mga kababayan ko, pakinggan po muna natin ang kaguluhan diyan sa Senado. Ay pinaglalaban po ni Senador Marcolita at ng Duterte Black. Masyado po kasing nagpauto at lumuhod itong bagong Senate President na si Iskol Bocol University, Tito Soto. Hoy, ano bang nangyari sa inyo mga bugok? Senador lumuhod sa kongresista? Ulala. Ganatin po ang mainit na banatan. In Section 4 of the Independent People's Commission, we are practically addressing that already, right there in the bill. All right, thank you. Senator, are you giving way? Senator Marcoleta is recognized. May I have the permission, Mr. President, to read your letter addressed to the House Infrastructure Committee dated September 8, 2025. This is to formally approve your request for Mr. Bryce Hernandez to attend your hearing tomorrow, September 9, 2025, 9 a.m. at the People's Center House of Representatives. We expect that he be returned
safely immediately after the said hearing to the Senate. So this is very categorical, Mr. President. Your their request that he be called for hearing in the House of Representatives was conditioned upon his safely return to the Senate. There is no need for a motion, Mr. President. I was still the chairman of Blue Ribbon Committee at the time, and it was very clear that we committed him to the custody of our Sergeant-at-Arms. Not in Quezon City, not anybody else. And so, as already asked by Senator Alan, we are not supposed to change the rule. I move, Mr. President, that he be back immediately to the custody of the Senate, not only because this is the condition that you gave them, but more importantly, in order to erase the perception that if he is here in the Senate, he is not safe. I will reject the idea that if he returns in the Senate, manganganib ang buhay niya. It is as if that we're giving credence to his statement, which I believe is not true, Mr. President. Mr. President. Majority Leader. Yes, sir. Okay, stop muna tayo dun. Malinaw po yung gusto dyan ni Senador Marcolita. Kasi nga pala, mayroong request itong, may sulat itong mga buhaya sa Kongreso na papa-attend si Bryce Hernandez sa kanilang hearing. Pero yung nakalagay dun sa sulat, kailangan ibalik siya immediately. Kaso ang problema, hindi po nangyari. Bakit? Kasi nga, nagdrama itong si Bryce Hernandez dahil hindi daw safe itong si Jinggoy, ayon sa sinabi ni Senador Marcolita, dahil si Jinggoy di umano ay sangkot din sa korupsyon kasama si Joel Villanueva. So ngayon, ang sabi ni Bryce Hernandez na wag mo na akong ibalik diyan sa Senado. Humingi siya sa Kongreso na wag ibalik dahil may sangkot daw sa Senado sa korupsyon. Ay buang talagang sumunod. Ang mga buhaya scripted Yan ang gustong irisin ni Senador Marcolita. Pag ibalik ka dito sa Senado, patunayan naming safe ka at hindi manganganib ang buhay mo kasi ginagamit nila Ginagamit ni Bryce Hernandez yung katagang hindi siya ligtas. Pag ibalik siya, manganganib ang buhay niya dyan sa Senado. Alam niyo po, Tito Soto, para yan sa kapakanan ninyo, mga senador, na dapat yung ipinaglalaban ni Senador Marcolita na dapat ibalik si Bryce Hernandez kasi ang pangit naman po ng imahe ng mga senador. Ibig sabihin, may mga senador na kriminal dyan, manggugurgor sa isang inosenteng tao, sa mga inakusahan, sa mga nakontempt. Kasi nga, pinayagan mo itong kagustuhan ni Tambaloslos na hindi ibalik sa'yo. Ay buwang in the first place, sabi mo, return immediately. Pero ano ang nangyayari? Ibinigay po ni Tambaloslos ng Soto, ni Soto, si Bryce Hernandez sa custody ng Kongreso at nandun na po ngayon, ibinigay sa custody ng PNP. Nagkasundo umano yung dalawang tipaklong na si Martin at saka si Tito Soto para si Bryce Hernandez mapunta doon sa custody ng PNP. Pero hindi po ninyo tiningnan, sinira po ni Bryce Hernandez at ni Tambaloslos ang imahe, ang institusyon ng Senado. Dahil wala pong tiwala si Bryce sa Indo. Tama yung sinabi ni Marcolita, putya, ibalik nyo. Kailangan ibalik nyo dito para pakita natin sa taong bayan na hindi tayo masasamang tao. Pero ito nga po yung ginawa ni Soto, lumuhod kay Tambaloslos. President, with due respect to our colleague, Senator Marcoleta, there was an intervention. Actually, he was supposed to come back to the Senate. But the Speaker of the House had intervened and asked if he can be kept in the House, which you did not agree. And you said that we will put him in the PNP Custodial Center under the custody still of OSA and the Senate. Legal custody of the Yes. Senate. So Still. when he wrote the letter, Your Honor, wala pang intervention. So so walang kasalanan dyan si Senate President. He was going to bring him in, but we are not bending any rule. But the Because the Senate request- President already has said the rule. Mr. which allows President, the us- request of the Speaker of the House of Representatives is inconsequential here. Legal or otherwise, the custody must be here. They are only asking us to lend him to their committee. The legal custody is still acquired by the Senate. Correct.
And then the committee was the one who ordered him to be legally detained in the custody of the Senate. The committee was the one who did that, not the Speaker of the House of Representatives. He Sakto. could request that. But we are sorry to deny that Maybe, because Mr. the legal President, custody, Mr. President, yeah. legal or physical, is still with the Senate. Mr. President, I think the points raised by Senator Marcoleta are valid. There's just, I think at the time, the witness had no fear of his life, but now he has fear of his life. We will guarantee that he's safe, even if he's in the Senate. No, that's why we're guaranteeing his safety if he's here in the Senate. But let's also be transparent, Your Honor, because I think the question there is, kung meron bang mag-iimpluwensya pa sa kanya. That Diba? was the point of the Later on. minority leader. Correct. There might be a perception that if he's here, he might be influenced by someone. That is also Correct, Mr. President. the minority leader made mention of that. And that's why I believe the Senate President made that decision to keep him in a neutral area, which is the PNP Custodial Center. But then again, Mr. President, we're a deliberative body. If the body would wish him back here to the Senate, then we can discuss it further. Mr. President, just a quick intervention. Go ahead, Senator Lacson. I would like to echo the earlier manifestation of the majority leader. Yung letter po ng ating Senate President was valid before the intervening event occurred. So we cannot invoke the letter of the Senate President kasi wala pa yung intervening event na mayroong request from the Speaker of the House. And the Senate President, you know, using his own wisdom, granted the request, but we are not given, or we have not given the legal custody of Bryce Hernandez to the House. We still maintain or retain the legal custody over his person. And as I mentioned earlier, kung kailangan siya ng House, they will have to seek permission from the Senate Again, President. yes, so they are not in Thank you, custody. Mr. President. Yes, Mr. Senator De La Rosa, President. yes, go ahead. Thank you, Mr. President. Ang bobo mo, Lacson. Pati ikaw, Iskol Bocol. Pinag-uusapan natin yung legal custody. Saan ba ang legal custody po ni Bryce Hernandez? Tama si Senador Marcolita. Ang legal custody dapat ni Bryce Hernandez ay nasa Senado. Bakit? Ang Senado yung nag-contempt kay Bryce Hernandez at yung contempt order na yun ay wala, hindi pa na-lift. Na-contempt doon, Blue Ribbon Committee, chairman pa, si Senador Marcolita. Hindi pwede yan, ipasantabi na lang. Kasi hindi na ngayon Blue Ribbon Committee chairman si Marcolita, wala na yun, hindi Yan ay pinagdidesisyonan po ng maraming senador na i-contempt si Bryce Hernandez sa naturang hearing dahil sa kasinungalingan. Hindi po pwede na yung legal custody ng Senado ay mawawalang bisa dahil umipal, nag-request si Martin Romualdez na kunin namin. So kayo ngayon, sabihin para daw magiging patas ay ibibigay ninyo sa PNP custody. Ibig sabihin yan, yumuko kayo kay Martin Romualdez. Hindi nyo ipinaglalaban yung legal custody ng Senado na nauna na ninyong na-contempt itong si Bryce Hernandez. Ang legal custody nasa Senado. Ngayon, saan yung legal custody ngayon? Wala na sa Senado, nasa PNP. O tika, bakit magpapaalam pang Kongreso sa inyo? Wala naman si Bryce Hernandez sa legal custody ninyo. Kung sinasabi ninyong legal custody, hindi dapat nandyan po ngayon, nakadetend, itong si Bryce Hernandez sa Senado, dyan sa Sergeant at Arms. Wala man. Nasa PNP. Custody. Mga bubo. Kaya walang kwenta, nagiging itbulaga ho ito. Ituloy po natin itong init ni Senator Bato de la Rosa dito. Mr. President, You know, Let Senator De La Rosa speak first. Go ahead. we have a very sad experience, Mr. President. Because if the reason why the Speaker requested for Bryce Hernandez to be detained not in the Senate because for fear of being influenced by anybody or any member of the Senate. Alam mo, Mr. President, Colonel Grijaldo nag-testify dito sa ating committee about the wrongdoings of the members of the Quadcom.
Mhm. Nagsumbong siya dito, Mr. President. And Bana- after he read his statement, sabi niya sa amin, Sir, can I be protected by the Senate? Dahil alam kong pinag-initan na ako ngayon ng House. So, I share the information to the committee and even to the leadership of the Senate. But the following day, or the days after, he was required to appear before the Quadcom and he was cited in contempt. Nang siya ay na-contempt, kinulong siya doon. At nang kinulong siya doon, look what happened. Binubombard siya doon, pinupuntahan siya doon at sinasabihan na huwag yung gusto namin na mangyari, gawin mo na para makalabas ka na dito sa kulungan. Hindi nag-give in si Colonel Grijaldo. Kinulong Nanindigan. siya hanggang natapos ang 19th Congress. So, Mr. President, sila ay takot sa kanilang ginagawa mismo. Hindi po yan gawain ng Senado Correct. na mag-impluensya ng resource person. Never pa nangyari yan na mayroong pumunta doon sa baba, tinakot yung nakakulong contempt, cited in contempt na resource person. Gawain nila yan sa House of Representatives. Ginawa nila kay Colonel Grijaldo. Kaya huwag tayong basta-basta bumigay sa kanila dahil Correct. we should be independent from them, Mr. President. Hindi natin sila dapat sundin kung anong kagustuhan nila. We have to stand on our own. Thank you, Mr. President. Mr. President, Yes, Senator Marcoleta. Tama ka dyan, Senator Bato, Skol Bokol. Nung paratang nila sa Senado, hoy, bugok to si Tito Soto, no, pinagtanggol na nga ho ng Duterte Black. Yung Senado, kutsang ina, ba't bumigay ka kay Tambaloslos? Ang tangingot mo. Wala kang kwenta, magkano ba? Tama, wala po sa history na merong nananakot sa Senado na resource person na nakontempt. Wala. Ang merong kasaysayan yan, yun. Kongreso under Marcos admin, si Colonel Grijaldo kawawa, nagpasko sa kulungan, sa detention center, nagbagong taon sa detention center, nag-birthday sa detention center, nag-Valentine's sa detention center, hanggang eleksyon sa detention center. Kagagawa niya ng mga buhaya sa Kongreso. Ikaw, Tito Soto, wala kang kwentang Senate President, bumaba ka dyan, ibalik mo si Chis Escudero o si Marcolita. Masyado kang nagpadala at nagpadaig sa utos ng marka-demonyo dyan sa Kongreso. Putang ina, nakakahiya kang Senate President ka. noong pong September 8, 2025, ako pa rin po ang chairman ng Blue Ribbon Committee. Ang Blue Ribbon Committee po ang nag-approve ng legal and physical custody nung ma-cite in contempt si Bryce Hernandez. Nung makiusap po ang Speaker ng House of Representatives sa inyo, di po ba dapat nakonsulta naman ang chairman ng Blue Ribbon Committee? Dahil kami po, ginawa namin yon through the collective wisdom of the committee. Correct. Hindi po namin gawa-gawa yun. Kaya lang namin siya sinite in contempt sapagkat halos ipamukha na namin sa kanya ang mga datos. Ibinigay ko na sa kanya ang lahat ng ipinanalo at ipinatalo niya sa casino. Pati yung ginagamit niyang dalawang ID na galing sa LTO, ayaw pa niyang aminin. Ganun po yung nangyari. Gusto lamang namin siyang turuan ng leksyon para sa ganun kahit papano baka maisip niya na dapat sana mapahiya na siya sa sarili niya kung meron pa siyang kahihiyan. Dapat naman sana nung siya'y mag-request ngayon sa House of Representatives, hindi po sa kanya dapat manggaling ang request kung saan siya magko-custody. Correct. Ang custody po yung natapos na. Nagsalita na po ang Blue Ribbon Committee. Bakit po hindi man lang nakonsulta ang Blue Ribbon Committee? Bakit kailangan po ang House of Representatives Speaker ang mananaig sa kanyang request? Kalabisan na po ba ang Blue Ribbon Committee noong araw na yon, Mr. President? May I be clarified on what date that transpired? Yesterday or September 8 po. Monday? Yes, Mr. President.
Majority Leader. Monday was the hearing here in the Senate. Monday he was cited in contempt. Yeah. But the hearing in the House was on Tuesday, September 9. Yes, those And as, Tuesday. So in the evening, Opo. when yesterday, no. So in the evening, when the speaker called me, Senator Marcoleta was no longer chairman of the Blue Ribbon. No more, because we had already elected It was Senator already Senator Lacson. Lacson. Yes. Ibig bang sabihin po, Mr. President, nawawala ng visa yung ginawa namin? Hindi. He's Ganun po pala. He's still in legal custody. Dapat po, Therefore, igagalang po kung ano yung aming iniwan. yes, you're, Doon tayo ang magsisimula. iniwan ninyo, cite in contempt. Hindi And po. legal Nasa custody legal of the custody Senate. na po ng, He was still ng House. under the legal custody of ng the Senate. Mr. President, may I ask for a minute suspension? Session suspended. Tangin na naman Soto, no? Ang iniwan daw ng ni Marcolita ay cited in contempt. Los mo, Tito Soto. Ang daming ginawa ni Senador Marcolita. Pinangalanan lahat ng mga buhaya at nabanggit yung pangalan ni Martin Romualdez Saldico dyan sa Blue Ribbon Committee. Sabihin mo, yan lang ang nagawa ni Senador Marcolita pag contempt kay Bryce Hernandez. Ang tangingot ka naman, itbulaga. Ay, wala nang kwenta to. Wala na pong kwenta itong Senado ngayon sa totoo lang. Nakakagalit lang, nakakainis. Dahil maganda na sana yung takbo ng Senado, yun yung mga matitino tinatanggal. Hindi po pwedeng sabihin po ni Tito Soto na walang nagawa ang Blue Ribbon Committee ni Marcolita at tanging pagkontempt lamang. Hindi ho eh. Maraming impormasyon na nakakalap. Na pangalanan ang dapat na pangalanan. Ito si Saldico na pangalanan nga ho, foreigner Mayor Magalong, di ba? Ayaw nyo, hindi kayo natuwa doon, mga secretary, undersecretary ng DPWH, mga kontraktor, lahat dyan. Dahil nga, alam nyo ho, ina-undermine kasi si Marcolita ni Lacson eh. At ni Tito Soto, yung Blue Ribbon Committee ni Lacson. Na tuta sila ni Blue Ribbon Committee ni Senator Marcolita. Tuta sila ni Martin Romualdez, lumuhod sila kay Martin Romualdez. O ito, suspende ang sesyon nila kanina. Ito, nagkumprontahan ho sila, pakinggan natin kahit konti. September 8 ngayon. Yes, at September 9, hindi na ako yung chairman. Alam mo, Even assuming that he was still chairman, wala ka na violate eh. hindi nga. May nag-intervene nga Ang eh. sinasabi ko lang, halimbawa, kung hindi na ako, ikaw na kinusulta ka ba? Yun ang gusto ko lang. Hindi yung speaker, mas gusto ko kung ikaw ang kinusulta. Ako mo. Hindi kasi ako yung Ang contempt stance, hindi naman kasama yung may contempt. nag-intervene lang. Hindi na yung contempt ang pinag-usapan. Yung pag-gusto dito kasi gusto natin dito siya. Ngayon, hinirap siya. Pumayag naman tayo. Pero ang kanyang kondisyon na binigay, isoli nyo immediately. That was before the intervening event. Wala pa yung May request nun. September 8 yung ano eh. September 8 ang sulat. Kaya nga, pero yung condition mo, September 8. Kaya nga, sabi, ibalik nyo dito in the Senate, hindi sa PNP. Pero kinonsulta nga, halimbawa, ikaw na nga nun bro, kinonsulta ba, Chairman? Yun ang request. Oo, hindi nga. Ang kinonsulta kasi yung speaker eh. Dapat hindi nga nag-request nga si speaker. Kasi ba sabi mo ba si speaker? Kaya nga. Hindi mo, dapat naman lang sana may konsulta. Pero nag-Blue na. Yan ang sinasabi. Naintindihan ko yun. Pero yung consultation is important because yung Senate custody nandito at yun ang condition na binigay ninyo. But that was the condition that you gave. Senate. Legal and physical. Yun naman ang tama eh. Sabi ko hindi na kailangan ng motion dahil sa sulat mo, ibabalik natin immediately. Immediately.
Kung gusto mo, Kung paano tayo mga kailangan sa kanila. As far as we are concerned, kung ano yung... Si JP Mendoza, kukunin natin eh. Si JP Mendoza, nasa posto, hiramin natin. Pero hindi natin siguro kukunin ang custody sa kanila din. Hindi natin kukunin. Kaya merienda muna tayo. Si Tinggoy, magulo ka talaga eh. Ubob ka, Tito Soto. Malinaw po na yumuko itong si Tito Soto kay Martin Romualdez. Hindi niya ipinaglaban ang legal custody ng Senado na ginawa ng Blue Ribbon Committee na chairman pa si Senator Marcolita. Hindi po pwedeng luluhod kayo, mga bugok kayo. So ito na po ngayon ang bagong mukha ng Senado. Tuta ni Martin Romualdez, tuta ng mga kongresistang mga buhaya na pinangalanan po ni Diskaya Pacifico na sila ay tumatanggap po ng kickback, milyon-milyon, bilyon-bilyon. Na ngayon sinabi rin naman ni Mayor Magalong na itong mga to ay mastermind din, kagaya ni na Saldico. Wala na. Sayang po ang nasimulan ni Senador Marcolita. Bakit nagkaganito ang Senado ngayon? Na para bang nagiging Panginoon nila si Martin Romualdez. Siguro, nagalit sila noon kay, kay Chis Escudero. Kasi si Chis Escudero, sabi niya, kailanman ay hindi po ako luluhod kay Martin Romualdez at hindi ako sunod-sunuran ng mga kongresista. Meron akong sariling desisyon at hindi pa ako magpadikta. Kaya galit na galit ang mga kongresista kay Chis Escudero. Binibirangan si Chis Escudero, di ba? Sinisiraan. Na ngayon, ito ngayon, nagpalit po ng liderato yung Senado, o hito isang click lang ni Martin Romualdez, yuko si Tito Soto, yuko yung tuta, ay! At agad pumayag sa kagustuhan ni Martin Romualdez. Hindi na control na ngayon ni Martin Romualdez ang Kongreso at Senado, ayahay ang buhay ng buang. Kaya sabi ko sa inyo, delikado si Vice President Inday Sara sa bagong liderato ng Senado. Kaya dapat manindigan kayo dyan. Buti nandyan si Senator Bato. Dapat sila ni Bungo manindigan din. Hindi po pwedeng tahimik na. Masyadong tahimik ka, Kuya Bungo, magbusis ka rin. Kasi ganito eh. Kailangan na kampihan na to sa Senado. Nahati na po ngayon yung Senado. Magulo na po ngayon, ginulo na po ni Martin Romualdez, ginulo na po ng Kongreso. Pinagtatawanan po ngayon ng mga kongresista, ang mga senador, sa ginawa ho nila na pagpapayuko sa Senate President na si Tito Soto. Ano po ang mangyayari sa kalagayan ng bansa? Pagtatawanan po kayo din ng ibang bansa. Na wala palang kwenta yung Senado sa Pilipinas. Yumuko sa Kongreso dahil kay Martin Romualdez, nagpakatuta kayo, mga buwang kayo. O kagaya ho nito, nakakahiya po sa bansang ito. Ayan hindi na po pinapautang si Bongbong Marcos ng presidente mismo ng South Korea. Mantakin mo yung South Korea na po mismo president ang nagpost po sa kanyang FB, sa FB page, FB niya talaga, na hindi na di umano sila magpapautang. Magkano po yan? 28 billion pesos sa Pilipinas dahil sa issue ng korupsyon sa gobyernong nakangiwi ang panga. Isang kahihiyan po yan bilang isang Pilipino. Isa lang ang ibig sabihin, hindi na po tayo pinagkatiwalaan. Ang Marcos admin, hindi na po pinagkatiwalaan ng South Korea President. Lahat to ibang bansa. Gagaya yan. Magre-reflect yan sa mga OFW. Kasi ikaw Pilipino ka, yung pinuno nyo, hindi mo pagkatiwalaan dahil kurakot. Baka ang tingin na naman, madiscriminate na naman yung mga OFW at sasabihin, mga Pilipino, hindi pagkatiwalaan. Kasi mga kawatan. Ganun ang imahe natin. Ito, nagiging comedy na ang Senado dahil sa Itbulaga. 1,000, isang tuwa, buong bansa, Itbulaga. Pati sa Senado may Itbulaga.
Maganda na nga sana yung takbo ng Senado eh. Maganda na panuurin, maayos na. Pero ito ngayon, yung moral at dignidad ng mga senador ay bagsak na naman dahil sunod-sunuran ang liderato ng Senado sa Kongreso. Nagiging uto-uto at nagiging tuta ni Martin Romualdez ang mga senador. Ang tanong, papayag kaya yung ibang mga senador sa liderato ni Tito Soto? Pagising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas, bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan, di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag, Bisdak Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan. Bisdak Pilipinas, boses ng masa, gising ang diwa. Sa vlog mo may pag-asa.